Senator statement, sir. Ano po nangyari? Sir, ano nangyari? Nandito po ang doktor ni former President Duterte, si Doc Agnes, at dalawa pang doktor. Constitutional right po ng bawat Pilipino unahin ang medical. May procedure po siya bukas, kaya po siya dito, may dala kaming ambulansya. Hindi kami pinapasok. Hindi namin alam, hindi kami pinapasok. Hindi kami pinapasok. Hindi kami pinapasok. May order po. Sinabi pa sa inyo, Senator, kung nasaan si President, sinabi pa sa inyo kung saan siya dinala? Dinala na nila eh. Saan po sila? Hindi namin alam. Hindi namin alam. Hindi namin nakita. Senator, ano po yung sakit ni President? Marami po siyang sakit. Mag-80 years old na po siya. March 28, mag-80 years old na po yung matanda. You wanted to bring him Alam nyo, kawawa. Alam mo, Kawawa hindi yung... ko alam kanina, kausap ko si General Marbil. And sabi niya sa akin, bilang counsel ni President Duterte, isasama ko doon sa Coster kung dadalhin siya sa Krame. Ngayon, hindi mo kami sinama. Ginawa lang kami sumama. And that is his constitutional right to a legal counsel and even an immediate medical assistance. Kaya ang laki paglabag nila. dating Pangulo ngayon? Nasa Krame po ba ngayon si dating Pangulo? Yun ang sabi sa akin ni General Marbil. Si General Malvin po ang kumuha. Siya ang kausap ko kanina nung pagdating ko dito. He was arrested with Siya pa nga nagpakilala sa akin kay Ambassador Lacalinaw, yung may hawak ng alleged warrant. Pero tinignan ko, wala namang warrant of arrest doon eh. Pero may sinerve po sila. Na dokumento. Ah? Ano yung sinerve, sir? Document lang. Oo. Nakalagay lang ng document that there is an order regarding President Duterte, pero there is no warrant of arrest. Ano yung nakalagay, sir? Ah? Sa document, ano yung nakalagay? Basta ko lang, it's just plain document na nakalagay ang pangalan ni former President Duterte at sinasabi doon, age niya, anong residence niya. So tinanong ko siya, nasa lang warrant of arrest. Sabi niya, nandun. Pero hindi pa naman pinapakita. Senator, sabi niyo po ba ito ni Presidente? Kung ano yung bala, kung ano yung gagawin if this happens? May mga abogado po siyang kasama. Si former Secretary Medjaldea at iba pa, no? So, antayin na lang po natin. Importante sa akin dito ngayon ang Doc Agnes, importante sa amin yung kalusugan ni Pangulong Duterte. 80 years old na po siya. Kailangan talagang bantayan. Yan naman po pinangako ko. Kaya Pangulong Duterte yung tutukan ng kanyang kalusugan, kanyang pagtanda. Nakita niyo siya? Hindi ko po nakita. Nakita ko lang sa video. Alam niyo po kung saan dinala? Hindi pa namin alam. Yun po ang aalamin pa namin ngayon at hanapin namin. And of course, sumusunod naman sa batas si Pangulong Duterte. He is 80 years old na po. 80 years old na po si Tatay Digong. At ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan. Surprised ba kayo, sir, dito sa arrest na ginawa ng PNP upon arrival? In-expect na po natin to. Marami na po kaming naririnig ng mga nakaraang araw. Sabay po ba kayong dumating? Hindi po, hindi po. Hindi nga ako pinapasok dito eh. Okay. Actually, pinagbawalan kami, doktor, kasama ko yung ambulansya, dahil importante nga sa akin yung kalusugan niya. Unahin muna natin ang kalusugan before anything else. Binawi yung pass namin. Hindi kami pinapasok. Hanggang VIP, sir? Hindi kami pinapasok. Hindi kami, mga doktor niya, kasama, dala namin yung ambulansya. Anyway, sa mga kababayan ko, ang hinahon muna kayo, antayin muna natin, alamin muna natin yung katotohanan. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyong lahat. Siguraduhin muna natin na ligtas
at maayos ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte. Pakilinaw, anong estado ngayon? Inaresto o hindi? Hindi ko po alam. Hindi namin alam dahil hindi po kami pinapasok. Kaso, upon arrival ba, Sen? Upon arrival po. Hindi ko kami magkasama. Nagbalikan lang po ako nung overnight lang po ako. But he was taken out of